Good day, classmates. Good day, sir. So, the assigned topic that I'm gonna discuss for today is about high prices of commodities. So, today we will tackle about this, and maybe some of us might wonder what is commodities, no? So, commodities, short lang kanang pagpahibaw. So, ang commodities, this is the basic needs or basic goods that we take every day. Like, for example, food, this kanang transportation, kanang ginanid na to transportation, price hike. So, these are the commodities. Mga examples ra to siya. But then, kanang something useful or valued ba na to. So, that is commodities. So, but I'm not gonna tackle about sa unsay meaning adto, but maghisgot ta og what are the high prices of commodities here in the Philippines. So, there is next page ningon dere Philippine inflation on the downtrend for now. Philippine inflation hit a peak of 8.7%. So dinhi sa Pilipinas karon, inflation means ang pagtaas baba sa ato ang presyo karon kanang niabot na siya 8.7% year on year as of January 2023. So driven by the mix of resurgent domestic demand and global commodity prices. Inflation has since moderated to 4.7% year on year as of July. So, bintaha no kay diri sa base sa ilang study, nagtaas pag January but may gani pag July as year of July na, a month of July na 4.7% na lang. So, next is ang mga pictures mo ni ang mga example sa ato ang gipang nganlan ganiha. So the past episodes of high inflation in the Philippines have been driven in large part by supply side issues. So local rice production is inadequate to meet domestic demand, and so the country relies on imports of the grain from neighboring economics. So the Philippines also depends on imported energy for power generations and transport, highlighting how vulnerable the economy is to sharp fluctuation in global energy. So sa mga last na to nga nagian, bisan kita no mga batanon pa ta makabati medyo ta, if you are mahilig sa mga pamalit-palit, especially sa mga girls no kanang moadto ta og merkado, bisan sa mga boys no nga og maniid ta sa mga presyo. So mabati jud nato ang pagtaas baba pag kanang, pero mostly sa ato karon nagtaas jud ang ato ang inflation sa ato ang mga commodities, mga palitunon. So we have identified 3 key items in the CPI basket. So dinhi kanang we're just gonna tackle 3 kanang gitawag na to og the crucial 3. So kay nga no og magtackle pa ta kung maghisgot pa ta og daghan kaayo about sa mga carrots, mga vegetable nganong nagtaas. So daghan na kaayo tag topic, so mahurot ang atong oras. So I'm gonna put some kuan na lang kanang gamay nga kanang the crucial 3, ang pinaka main jud nga kasagarang common sa Pilipinas karon nga nagtaas. So, money according sa gi-identified sa CPI or the Consumer Price Index, so nga basket. So namely mao ni ang rice, electricity and transportation, which combined account for 23.4%. So dako kayo ang contribution ni ining tulo, 23.4% of the total sa ilahang pag-inflation, sa ilang pagtaas. So the crucial 3. So, given their weight in the CPI basket and the country's dependence on import of rice and energy, any sharp upsticks for the so-called crucial 3 could spill as the renewed
flare up for Philippines inflation. So gibalik-balik na lang nato og istorya nga mao ni ang crucial tree, ang tulo ka buok nga kanang main point na to sa kanang high prices of commodities. So the crucial tree here, makakita na diri sa table, makita na to ang graph. So kaning orange mo ning inflation niya pagtaas baba, taas baba, kanan kaliwa bitaw. And then the crucial tree mao ni siya ang ilahang sa katong tulo ka buok katatong gisgutan karon, mao ni ihang pagtaas kanang ang source niya ni daghan ba gamay ba. So let's proceed. Ang next is ang food. Kanang sa food mo to akong gingon nga daghan na kayo tagisgutan og food mo kanang more on sa food. So ang pinaka common sa ato ay ingon nga mga Filipinos kanang mao jud ni ang rice, right? Rice mao jud ni ang pinaka halisod. So ningon dire, rice is the main staple in the Philippines and meals are not considered a full meal without it. So do you agree with it? Kanang dili jud na mahimo nga nakapamahon na ta og walay rice, di ba? So this fact is reflected in the 9.6%. So kaning kamatuoran nagisgot ni siya og nagsukod ni siya mga 9.6% sa rice nga sa CPI basket, the Consumer Price Index, kanang ansay tawag ani expected na siya nga tungod ni ini kanang daghan og demand, mas daghan og demand ang rice. So this kanang 2023 crop damage from storms or in demand weather has forced the Philippines to import more of the staple to share up supply in the past. Development in 2023 cloud the domestic production outlook with the onset of the El Nino weather phenomenon on the top of the recent export ban from India. So nagtakol pa dinhi nganong nagkataas pud ang ato ang rice sa ato ang rice nga presyo tungod kay una sa mga naagian nato nga bagyo, weather nga El Nino, katong ingon og El Nino. And then the next is kanang katong export bitaw nga giban sa India. Have you heard about it? Katong naay nag-news atong mga last month, mga previous month nga mo to siya giban siya ang export. So naglisod og ayo ang Pilipinas. So kanang dili na to malikayan nga magkataas gyud ang presyo sa bugas nato no. Bisan kita mo palita og kanang pila ka kilo ra gani wa na dako nakaayo og kuan, taas na kaayo og kanang presyo. Isa ka kilo mo tungtong ng uban nga price 60 kapin. So mao na siya mga hinungdan nganong nagkataas ang atong rice. So the next is the power or the electricity bill. On top of being dependent on rice imports, the Philippines is also dependent on energy import for power, regeneration, and transportation. Transport and electricity have substantial weight in the CPI basket or the Consumer Price Index basket at 9.2% and 4.8 points respectively. The spike in global energy prices in 2022 was one of the key drivers for inflation, with transport and electricity registering inflation of 12.9% year-on-year and 18.5% year-on-year. So expected na siya kung ang ato kung kita mga Pilipino padayon gihapon ta nga dili mag-create mangita og pamaagi about aning electricity bill, which is naara man gud unta sa ato nature sa ato ang nanta tay daghang resources, but tungod kay mga tapulan na gining Pinoy mo na nagsalig og import. So ang atong electricity bill nakataas pod kay ngano ang transportation pod mao na transportation nagkataas pod siya. So mao na siya, expected na siya gikan pag 2022 nakataas siya 9.2 points. So magkataas siya hangtod sa next nga inflation transport sa next nga
generation. So, next is the transportation. Ang ikatulo ay ang transportation. The LTFRB, or the Land Transportation Franchising Regulatory Board, approve a provision of 1 pesos increase in the minimum fare of both tradition and modern jeepneys as of October 8, 2022. So, last year ni siya, from Philstar article. So, last year ni siyang aprobahan. But now, as we can see, as we can kanang experience, mo adto ra gani tagtaglaran sa una tag kuan pa to, tag 8 man ata to, or tag 10 something ana magro ang bayad sa jeep. Pero karon na unsa naman taron 15 hantod mo lapas na gay halos 20 from ari ka sa mga jeep ba, tas sabay tawag ani ari ka mo sakay sa buol pa jeep, tas moadto ka sa kanang syudad. So mabalaan jud nato nga grabe ang pagtaas sa ato ang pamasahe. Kay ngano man na tungod sa oil price nga nagkataas nato. So mao na hinungdan kay nga naman tungod adtong mga nangagi nga mo lagi na nagsalig tag import unya sa dihang nagubat ang Ukraine. O di ba naglisod pud sila kay ga-develop pa pud sila, daghag na nga damage. So kita nga mga nagsalig ra pug import, so matik maglisod jud pud ta. So mao na siya. Those are the 3 crucial nga akong nabutang dito sa atong high prices of commodities in the Philippines nga mao'y trending yun karon. Dili nato malimod kay kita mismo nakabati niini sa atong electricity bill, sa atong transportation, sa atong food, labi na sa rice. Unya sa diha pong nagtaas pod ang mga gasolina, ang rice, di ba? Mga palitunon pod nato nagkataas po. So, as a conclusion, in our society today, we face hardship, especially in our basic needs. No? Naglisod jud taron. But we all know we need change. So, nasayod pud ta nga kinahanglan pud nato ang pag-utro. So, change begin through us individually. So, dili kay moingon ta mao lagi na salig-saligon. Pero ang pag-utro naggikan gyud na sa ato kaugalingon. So humble yourselves before the Lord that He might give us wisdom, and let's be free from this challenge we face today. So as your reporter today, thank you for listening here. Thank you for viewing my video. Bitaw, salamat kaayo niya. That's all for today. Thank you.